Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Inatasan po ni Presidente Duterte ang Commissioner ng Bureau of Customs na patayin ang sino man pong sangkot sa droga. Appointment o kontrobersyal na appointment po ng bagong Pangulo ng PhilHealth. Sari-sari po ang reaksyon. OSG. Hindi ho OMG ha. Pero mapapa-OMG ka sa OSG. Sapagkat pinagpapaliwanag po ang OSG, Office of the Solicitor General, sa mahigit po 1 milyon na travel cash advances. Anomalya na naman. Walang tigil, ano po. Hindi na matitigil yata talaga ang korupsyon, ang katiwalian dito po sa Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, I hate corruption. At ito daw, revolutionary government, dapat daw pinag-uusapan ito sa publiko, sabi ni Pangulong Duterte. Kala ko ba wala siyang kinalaman? Bakit inuutosan niya pa? Pati raw mga sundalo. Anak-anang. Yan po ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan, sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Ito ang sabi ni Presidente Duterte sa hepe ng Bureau of Customs o kay Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Patayin daw lahat ng sangkot sa illegal drugs na dahil patuloy daw po, mga kaibigan, ang pagdagsa nito sa ating bansa. Sinabihan niya raw po si Guerrero, drugs are still flowing inside the country. Through the Bureau of Customs. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, yung mga Pekinese nga na Chinese, di ba? Wala, puro kunyari ito, mga kaibigan. Di ba sabi ko sa inyo, ang droga, patuloy ang pasok ayon ho sa mga informante natin sa Bureau of Customs dahil yung pong mga X-ray na bilyon-bilyon ng halaga na binili, mga kaibigan, sa panahon pa ni GMA yan At pagkatapos nung panahon ni Pangulong Duterte, ngayon, yung tinanggal, si General La Peña, bumili rin yan ng panibagong mga X-ray machine, di naman pala gagamitin, mga kaibigan, ng Bureau of Customs. Pinapapatay niya ho, mga kaibigan, yun daw mga sangkot. Ito, mga kunyari na naman ito, mga kaibigan, ano po Kunyarian na naman na utos ito, sino papatayin niya dyan? Yung mga taga-customs, naku po. At mainit na mainit po itong issue tungkol sa pagkakatalaga ng bagong Pangulo ng PhilHealth. Sari-sari ang reaksyon. Siyempre ang mga SSB, sip-sip buto, ba't di na lang sila magtayo ng negosyo? Pwede naman nilang kompetensyahin si General Malabanan. Magaling sumipsip ng dumi. Walang kakumpetensya yan sa pagdating sa sipsipan. Total, maraming magaling magsipsip dito. Nasabi nila, good choice daw, mga kaibigan, si dating NBI Director Dan Tegeran. It's a very good choice. Sabi ni Vicente Soto Duterte, aside from having a clean record, sabi ni Soto, meron daw itong experience sa investigasyon.
na para mapuksa ang irregularidad diyan sa PhilHealth. Sabi niya sabi ni Soto, Director Giran is a very good choice as PhilHealth. Yan, ha? Aside from a clean record, he has investigative skills that can crack the whip in ferreting. Lintik ang mga English ni Soto Kanina narinig ko may ginamit pa itong pick up line quotation mga kaibigan, nangopya na naman Ito talaga si Soto. Sipin mo pinoproteksyonan na nila itong bagong Pangulo ng PhilHealth, mga kaibigan. Ayon dyan sa mga SSBing senador, ano raw ito, tama raw ito, good choice. Lalo na pag narinig nyo si Harry Roque, mga kaibigan. Ang sabi ni Harry Roque, ito daw si Giran is the man for the job in reading the agency of corruption. Siya raw, si Giran daw ang tama, angkop sa trabaho para malinis ang ahensya ng PhilHealth sa corruption. Yan ang sabi ni Harry Roque. Sabi niya, dahil lang mga krimen na nagaganap sa PhilHealth, wala namang gumagawa na ng krimen ngayon, bibihira na, madali nang wala nang ginagawa mga pulis ngayon, kundi palakad-lakad Ang krimen ngayon, ang gumagawa na lang nasa gobyerno, mga kaibigan. Lalo na malakihan. Ang sabi, ang krimen daw na nagaganap sa PhilHealth ay ang tinatawag na white-collar crimes. Kinakailangan nakakaintindi rin ng financial reports at balance statements. Pakinggan nyo si Roque nagsasalita kasi mamaya lalabas ang katotohanan dito yan ang sabi niya, I think Director Giran is the best choice dahil siya ay CPA. Ang dami CPA dito sa Pilipinas, mga kaibigan. May MPA pa nga di ba? Ang dami rin yan. Hindi lang CPA, pati MPA. At lawyer din po. Ang dami, 25 abogado rito, katulad mo. Di ba? Abogado kang naturingan pero wala lihis sa katotohanan ng pinagsasabi nito Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan ang isa, walang bahid ng korupsyon. Si Soto naman, ang sabi niya, malinis ang record. Pareho din di ba? Pareho lang din. At merong investigative skill, sabi ni Soto, di ba? Bilangin niyo kung ilan yung mga katangiang ang tawag dito, ibinibihis na parang damit kay dating NBA Director Giran, mga kaibigan. Yun din ang sabi ni Roque, CPA daw at saka lawyer. Daming CPA dito. Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan. Anong sabi dito? Etcetera, etcetera. Yan. Ngayon, ayon naman kay Giran, pag tinanong mo naman si Giran, ano sabi niya? Ano masasabi mo sa pagkakatalaga sa'yo bilang hepe nitong PhilHealth Insurance Corruption Este Corporation? Sabi niya, mga kaibigan, I'm very scared. Tatakot daw siya. I'm scared because I don't know the operations of PhilHealth. Patay. I don't know the operations of PhilHealth. Madali sabi, kahit ka pa CPA, kahit ka pa walang bahid ng corruption,
pinag-uusapan dito, may alam ka ba? Ayan, mga kaibigan, di ho ba? Unlike NBI, hindi raw gaya sa NBI, I knew the operations of NBI. But PhilHealth, wala. I do not know about public health. Patay, mga kaibigan, di ho ba? Direct from the horse's mouth. Yun na nagsasabi. Ngayon, ang tanong dito, mga kaibigan, by the way, itong si NBI o former NBI director, ito yung director na itinalaga ni Pangulong Duterte nung siya'y maluklok 2016 sa pwesto, mga kaibigan. At ito'y nagretiro dahil siya po'y 65 years old na noong 29. Kailan ba siya nagretiro? Last year yata di ba? Mga kaibigan. So, nung siya nakaupo dyan sa NBI, ito na yung sinasabi ni Soto, tsaka ni Roque, na merong investigative skills. Siyempre, NBI di ba? Alam nga naman, di ka marunong mag-imbestiga. Yan nga kinakailangan dyan. Ngayon, noong 2019, natatandaan ninyo na imbestigahan yung PhilHealth, di ba? Nakaraan taon. Kaya ito na-expose pa nung wala pa si Roque sa pwesto. Nung umalis na siya sa pwesto, kumandidato, natalo, di ba? Ngayon, nung wala pa siyang trabaho at hindi pa nakakabalik bilang spokesman, presidential spokesman, mga kaibigan, abay, siya ang nilapitan, kung matatandaan ninyo, nung mga nagbulgar sa WellMed, natatandaan ba ninyo yun? Yung kumpanya na, yung medical, paramedical laboratory, clinic, dialysis, and laboratory center. Dahil po sa katiwalian sa PhilHealth. Siya ang nilapitan ng mga whistleblower. Kung natatandaan ninyo, ang pangalan nun Brian Christopher. Dalawa yun isang lalaki, isang babae, si Lisel Aileen De Leon at saka si Edwin Roberto. Mga dati silang empleyado ng WellMed. Pero bandang huli, itong dalawang whistleblower na to ang naipit at tumahimik na po si Roque. Nung maipit na yung dalawa. Siguro, nakausap niya yung WellMed, di ba? Ayan po, mga kaibigan. At dahil nagkaroon ng iskandalo noon, nag-imbestiga ang NBI. Pero ano nangyari? Mga kaibigan, nakalaya yung pong walang hiya na mga sangkot dyan po sa WellMed. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ako, ulit-ulitin natin wala ho tayong paniwala na yan pong issue na yan sa PhilHealth makatotohanan hanggang ngayon. Unang-una, makikita ninyo ang appointment. Di ba? Yung ipinalit. Meron ba akong question kay Giran? Wala. Huwag na natin siyang questionin tungkol sa WellMed kung bakit nakalaya yung inimbestigahan nila at sila ang dapat magsampa ng kaso, di ba? Laban doon sa dati ng corruption na kung matatandaan ninyo nga, ang abogado na nilapitan noong mga nag-expose niyan ay si Harry Roque, mga kaibigan.
Ngayon, eto, talaga walang naipanalong kaso no? Abogado, pero parang si Topacio to. Mga kaibigan, walang naipapanalong kaso. Tsaka si Panelo. Oh, lahat ng hinawakan ni Panelo nung kriminal Si Sanchez, di ba? Oh, kulong si Sanchez. Ngayon, eto ang tanong. Isa lang ang tatanungin natin. Ito bang si Giran qualified sa pagkakatalaga sa pwestong pinaglagyan sa kanya? Siya ba'y kwalipikado o hindi? Yun lang ang tanong muna. Hindi ba, mga kaibigan? Kasi marami pa tayong pwedeng maging suspecha dyan kung bakit siya ang itinalaga dyan. Di ba, mga kaibigan? Qualified ho ba itong si former NBI Director Dante Giran na mapwesto sa PhilHealth o hindi? Yun ang importanteng tanong na dapat masagot. Ngayon, tayo ba magsasabi niyan kung siya'y qualified o hindi? Ba, siyempre hindi. Sino ba tayo? Hindi naman tayo ang batas, di ba? Sa madalit sabi, ang tatanungin natin, batas. Di ba? Kung itong si Giran qualified, siyempre, opisina ng gobyerno yan, bawat tanggapan ng gobyerno, merong requirements at qualifications, mga kaibigan. Ngayon, kung ang batas po ang ating tatanungin, ito ho ang nakasulat sa batas para magkaalaman tayo. Para malaman natin kung may value, may halaga ba yung pinagsasasabi ni Soto at nung mga nagsasabing good choice daw, si Giran. Hindi natin, wala tayong personal na kay Giran. Kasi ang lagi natin sinasabi, ang dapat nating sinusunod ay rule of law. Pagka labag sa batas, hindi rule of law yun. Hindi ba? Mga kaibigan, halimbawa na yung sa rule of succession, pag ginulo mo yan, hindi rule of law yan, mga kaibigan. Kawalangyaan yan. Paglabag sa batas yan. Tayo ho, laging manindigan, sabi ko nga sa inyo, sa rule of law. Kaya gusto natin ng tao, kaya ayaw natin sa tao, baliwala yun Ang importante ho, nasusunod ba ang batas? Katulad niyan sa pagtatalaga, sabi ko nga sa inyo, itong administrasyong ito, pinaka-notorious, pinakakilabot po itong administrasyong ito sa paglabag sa batas at sa saligang batas. Ngayon, ang tanong natin kanina, ito bang si Giran qualified na maging presidente at chief executive officer nitong bangkaroting PhilHealth, mga kaibigan? Yun lang ang tanong muna natin. Ngayon, itong tanong na to, batas ang sasagot. Di ba? Ito ho nakasulat sa batas. Requirements under the Universal Healthcare Law. Ayan. Ang mga requisitos, requirements sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Batas, di ba? Pag sinabi mong law, batas. Ngayon, nakasulat po sa Section 14 nito pong Universal Healthcare Law ay ganito. Babasahin natin. President and Chief Executive Officer, sigiran yun, di ba? Of PhilHealth. Ibig sabihin,
ito ho ang dapat na maging presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth ayon sa Universal Healthcare Law, Batas, Section 14. Ito ho ang sinasabi. Ano ba ang requirements? Ang sabi ho, upon recommendation of the board, the President of the Philippines shall appoint the President and CEO o yung Chief Executive Officer of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang presidente niya sa rekomendasyon ng board. Anong board ito? PhilHealth Board ang tinutukoy dito. Kasi may board of directors yan. Ang rekomendasyon nakalagay dito sa batas, manggagaling sa board. Di ba? The President of the Philippines, yung rekomendado ng board, na nagrekomenda sa presidente, ang presidente naman ay mag-a-appoint. I-a-appoint niya yung inirekomenda. Di ba? The President and CEO of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang sabi kanina ni Roque, mga kaibigan, meron daw 2 members dyan na hindi ex officio. Kasi kailangan manggaling ang irirekomenda at itatalaga ng presidente na inirekomenda sa kanya ng PhilHealth Board, kailangan manggaling dun sa board na hindi ex officio. Mga kaibigan, itutuloy ko pagbasa. Sa madalit sabi, wala sigiran doon. Kasi unang-una, hindi siya board ng PhilHealth. Pangalawa, yun, hindi siya board, hindi siya member ng PhilHealth Board. Ngayon, ito, tuloy natin. Provided that the board cannot recommend a President and CEO of PhilHealth. Kung sakali na, halimbawa, ito, provided that the board, ang board ay hindi makapagrekomenda ng presidente at CEO ng PhilHealth unless the member is a Filipino citizen and must at least, 7 years of experience in the field of public health, management, finance, and health economics, or a combination of any of these expertise. Ito na naman, mga kaibigan. Yung una, hindi siya member ng board. Pangalawa, pwedeng mag-appoint ng presidente at CEO sa PhilHealth kung ito ay merong 7 taong karanasan sa larangan ng public health. Mga kaibigan, ano yung public health? Management, finance, and health economics, or a combination of any of these expertise. Pwedeng magtalaga presidente, kung yung itatalaga niya, dapat merong 7 taong karanasan
sa larangan ng kalusugan, pampublikong kalusugan. Management, pamamahala, finance and health economics. Siyempre, pag sinabi mong health economics tsaka finance, may kaugnayan ito sa pananalapi para sa pangkalusugan. Hindi basta pananalapi. O kaya, kombinasyon nung mga yon. May kombinasyon, or a combination of this expertise. Ibig sabihin, at least may dalawang, doon sa binabanggit, dalawa ron, kasama, doon sa itatalaga mo. Pasado ho ba? Sigiran, sa tingin ninyo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun eh. Mga kaibigan, nakita ninyo? Narinig ko. Senyor Katni, alam niyang labag sa batas Pero dinidepensahan ni Roque. Merong yan. Tinatanong siya kaninang napanood ko sa balita. Sinasagot niya yung tanong na tungkol sa qualification. Meron siyang 7 years experience sa management. Hindi ho management ang tawag sa MBI. Di ba? Ang category niyan is law enforcement, mga kaibigan. Hindi ho management ang category ng National Bureau of Investigation, kung hindi categorize yan as law enforcement agency. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Siyempre, sasabihin mo, hindi ba pinamahalaan niya yung MBI dahil naging director siya? Tama yun. Pamamahala sa law enforcement agency. Ang tinutukoy na management dito, kahit hindi ho nakadugtong sa salitang management, yung sinusundang qualification at saka yung sumusunod na qualification binabanggit, parehong may kaugnayan sa health. Di ibig sabihin, kung management ang pag-uusapan, kinakailangan merong kinalaman sa health management ang sinasabi dito. Huwag natin tarantaduhin yung batas at gawin nating mangmang ang publiko. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, doon sa sinasabi ninyo maganda record, sabi lang nyo yun. Diba? At kahit ano pa sabihin ninyo, may batas Ito ang dapat sundin. So ano ibig sabihin nun? Yung mga depensa nila, pagtatanggol nila kay Giran, hindi, sabi ko nga sa inyo, wala naman tayo we have nothing against former Director Giran. Ang problema, hindi hindi nasusunod yung batas Meaning to say, labag sa rule of law yan. Hindi ba? Hindi dahil sa ayaw mo sa kanya o gusto mo siya. Sabi ko nga sa inyo halimbawa, sa pagpapalit ng presidency, yung rule, yung constitutional succession, mga kaibigan, halimbawa, di ba dapat pumalit kung
tuluyan na maging baldado at inutil si Presidente Duterte, sino dapat pumalit sa palagay nyo? Kung kayo'y naniniwala sa batas. Ha? Di ba si Vice President Leni Robredo? Di ba? So, paano yung mga Makamarcos? Sorry tayo. Di ba? Makabongbong ka. Walang kinalaman sa batas yung makabongbong ka eh. Kasi sa batas nga, ginagarantiyahan din yan, constitutional right din ng tao na ma-exercise mo yung political belief mo kung kanino ka naniniwala. Isa yan sa ginagarantyahang karapatan ng mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Pero, yung gusto mong mabaluktot ang batas para umayon sa gusto mo, ba hindi pwede yun. Ha? Yun paglabag sa batas yun. Labag sa batas yun. Diba? Labag sa rule of law. Ganon din ito. Diba? O diba, si Presidente Duterte, akala ko ba, sabi mo, the law is the law. Diba? Bakit dito, hindi mo sinusunod na naman? Nilalabag mo na naman yung batas. Ha? Bagal mo na nga magsalita. Pareho na nga tayo mabagal magsalita eh. Kaya mas mabagal siya. Tsaka hindi na maintindihan. Di ba? Ngayon, bakit sa palagay ninyo, ganito ang laging reaksyon ng mga politikong sipsip, lalo na yung mga kurap? Naku, kung narinig niyo si Soto kanina, mayroong portion na nagsasalita siya sa balita. Kung ano-ano, laban sa corruption, kailangan daw ang public official, tama yung sinasabi niya na kailangan malinis ka sa pagpumasok ka sa public service. Tama yun kasi nasa batas yun 6713 yun. Mga kaibigan, ha? Pero si Soto ba napakalinis? Mga kaibigan, kayo na magsabi, di ba? Ngayon, bakit nila ginagawa yan? Yung kahit alam nila na malalabag ang batas, basta yung sasabihin lang nila, pabor dun sa pinagsisipsipan. Gagawin ba nila yun nang wala silang mapapala? Sa palagay ninyo? Umaayong ka sa labag sa batas, gagawin mo ba yun alam mong hindi nga lang ngayon, maaring sa bandang huli, mapanagot ka sa katarantaduhan pinaggagawa mo. Diba? Pero bakit ang mga katarantaduhan, kamukha yung ginawa sa ABS-CBN, labag, na pagkakait, na mapagkalooban ng prangkisa. Mabuti pa ako nakakapagsalita ngayon. Hindi dahil sa dinidepensa ko ang ABS-CBN, kundi sabi ko nga sa inyo, maninindigan ako sa rule of law. Hindi natin pwedeng sirain itong batas. Sinisira na nga yung batas papayag pa kayong ginagawa yan. Wala na tayong batas. Ginagawa na nga nila, alam naman natin, ginagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin, basta gusto nila, kahit labag sa batas. Pero kayo ba maniniwala? O katulad si Roque, siyempre, spokesperson siya, di ba? Ng presidente. Kaya kahit labag sa batas, malaki kinikita niya ba? Kapital niya pa yan para sa personal niyang pakinabang, mga kaibigan, siyempre, kakampi siya ron. Pero ito, senador. Ang pinag-uusapan natin, senador, hiwalay na branch of government ito. Yan legislative yan. Na hindi dapat o kaya ay
makapaninindigan ka sa panig ng batas kahit ito ay labag sa gustong mangyari ng nasa executive. Sapagkat hindi ka naman niya kayang tanggalin sa pwesto eh. Oh. Dalawang bagay yan. O tatlong bagay yan. Kung sa bagay, may mapapala. Yun nga, sabi natin, maniniwala ba kayo na walang kapalit? Siyempre, may pakinabang yan. Diba? Oh. Pangalawa, baka yung mga masamang pinaplano, makasama sa agenda na siya maging vice president. Yan yung sinasabi natin eh. Oh, mga kaibigan, hindi ho ba? Alam nyo, wala naman tayong karamihan ngayon ha. Kayo ba naniniwala? Ito, tatanungin ko rin. Na merong mga politiko na hindi naman nila talaga hangarin na magtagumpay ang gobyerno eh. Oh, tatapatin ko kayo. Kaya baliwala sa kanila ang labagin ng batas. Total, ang mga Pilipino, mga gago naman ito eh. Karamihan naman sa atin eh. Hanggang daldalan lang tayo eh. Diba? Oh, at least kami pumapapil dito. Diba? Nakataya kami. Oh. Nakita mo, natanggal pa nga ako sa trabaho, di ba? May nakataya. Di ba? Etong mga ito, wala nakataya dito eh. Oh, ngayon, bakit ayaw nila na magtagumpay ang gobyerno? Sinasang-ayunan kahit mali. Nagpapagamit. Kasi makikinabang sila pansarili nila. Pero ang gobyerno mabibigo. Kapag nabigo ang gobyerno, mabibigo ang bansa. Katulad ngayon, bigong-bigo ang bansa. Di ba, meron pa sinasabi, nakwan daw, hindi raw kakansilahin. Yun po mga kontrata ng Inchik. Yan. Yun po mga kaibigan. Ayaw nila magtagumpay ang gobyerno. Yung mga nasa gobyerno mismo, lalo na mga politiko, karamihan yan. Ayaw nila magtagumpay ang gobyerno. Bakit nila gugustuhin magtagumpay ang gobyerno? Sentido común. Paano yung ambisyon nila? Pag nagtagumpay, gustong-gusto nila itulak sa puro kalokohan. Yung mga nakaupo sa gobyerno, katulad niyan, nakikinabang na sila, pwede pa nilang ipahamak kasi magkakaroon sila ng pagkakataon. Nandun ang pagkakataon eh. Pero yung ibig kong sabihin, itinatag ang gobyerno sa mundo para sa bansa, hindi ba? Para bumuti sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Lalo na pag nagtatagumpay ang mga nakaupo sa gobyerno. Pero itong mga taong ito, itong mga politiko, lalo na itong mga sip-sip, sa kasalukuyang nakaupo ngayon, walang hinahangad to eh, na magtagumpay ang ating bansa. Ayaw nilang gumawa ng tama. Yung nakaupo, gusto nila yung mali ang ginagawa. Kasi makakasabwat eh. Magagamit nila, makakasabwat sa kalokohan, pagkatapos, magkakaroon sila ng opportunity. Baka in the near future, makasali sila sa masamang plano. Ikaw ang magiging vice president, ikaw ang magiging presidente, ganun yan eh. Mga kaibigan eh. At higit sa lahat, pag ang gobyerno nagtagumpay, wala nang korupsyon. Ganun yun eh. Di ba? Pag ang administrasyon gumawa ng tama, tagumpay ang korupsyon. Tagumpay ito laban sa korupsyon. Pero pag puro mali, kamukha ng ginagawa ng kasalukuyan na kaupo ngayon ni Presidente Duterte, puro mali. Ang totoo, hindi
pwede sabihin may ginagawa. Walang ginagawa. Kaya ngayon inuunahan na nila yung tao. Sinasabi ni Roque, once a month na lang daw, i-announce yung kung GCQ, MECQ. Mga kaibigan, di ba in-extend ang GCQ sa Metro Manila hanggang katapusan ngayong Setyembre? Mga kaibigan, at ito raw gagawin buwan-buwan. Bakit? Di na ba kaya lumabas kahit once a week? Oh, mga kaibigan, alam nyo, yung mga, itong mga politikong ito, ayaw nila talaga, sila may ayaw na magtagumpay ang sambayan ng Pilipino. Paano ba magtatagumpay ang mamamayang Pilipino? Kapag ka nakaupo matino. Oh. Ayaw nila nun. Gusto nila walang hiya ang nakaupo. Kaya paborito nila itong administrasyong ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam niyo yung PhilHealth na yan, isang malaking tsubibo yan. Pinasasakay tayong lahat dyan para dyan mapunta atensyon natin. Kunyari, meron silang nilulutas na korupsyon. Sa dami ng korupsyon nangyari dito, mga kaibigan. Ha? Meron ba nakasuhan? Kayo ba maniniwala? Ha? Kahit na magaling ang NBI, sabihin mo, o kaya lahat ng agency ng gobyerno na pwede mag-imbestiga. Wala mangyayari dyan. Tandaan nyo yan. Yung lawak ng katiwalian, yung dami ng sangkot, ipupuwera mo yung mga ospital na nagkamal? Ipupuwera mo yung gaano karami yan? Kung hindi mo sila ipupuwera, kung kasama sila sa mga makakasuhan. Di, ang laking tsubibo nito. Paano matatapos ang kaso? Sige nga. Hindi ba? Ang talagang pwede mong gawin dyan talaga, kung totohanan, pakulong mo yung mga matataas ang pwesto dyan na nakasangkot sa katiwalian. Hindi ba itong si Duque, yan? Ex-officio yan ng PhilHealth? Mga kaibigan. Ngayon, wala mangyayari dyan. Ito'y pantakip lang ito. Lang ito, smoke screen ito. Baka nga yung pasok ni Giran dyan Di ba nung sinasabi, yan daw, sabi ng mga senador, di ba, may mga senador na nagsabi, delikado raw yung mga dokumento. Baka sirain, alam niyo na, nakawin ng mga nakaupo. Pati yung dokumento nakawin para mawala ebidensya. Mali kayo. Ngayon, ang suspecha, baka kaya inilagay ito para ang mawala, hindi dokumento. Yung testigo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ho yung administrasyon na talagang kailangan takban mo ng takban. Bakit? Ang dami mong tatakban Di ba? Walang ginagawa sa pandemya. Asan niya yung konkreto? Ano na? Di ba? Ano ba talaga, kuya? Anong mangyayari? Anong gagawin? Ano ginagawa ng gobyerno? Yun lang, announcement. Papalitan ko na. PhilHealth. Papakita ka sa TV, may pandemya. Sabi ko nga sa inyo mabuti pa yung China, nabigyan nila ng face mask nung umpisa pa lang. Tayo ba nabigyan ng face mask? Tapos,
kunyari, tutulungan yung tao, gagamitin lang pala para manakawan ang gobyerno. Gagamitin dahilan pagtulong. Pero yung malaki, nanakawin. Di ba? O, mga kaibigan. Ngayon, simpleng-simple lang eh. Isipin nyo na lang, imbestigahan mo PhilHealth. Di ba, ang daming sangkot? Bukod sa mga opisyal, sana kung talagang totoo yan, yung mga opisyal muna. Oh, may kaso na sana. Wala naman eh. Masama pa niyan, baka may mga testigo dyan eh, mawala. Katulad nung nangyari sa Bilibid. Asan ang investigasyon? Meron ba? Yung kay JB Sebastian? Ha? Hindi, kriminal naman. Ba, hindi. Kailangang imbestigahan mo yun. Yung motibo ng krimen. Ano yung motibo sa krimen ng pagpatay? Pinaniniwala ang pagpatay kay JB Sebastian. Ano motibo ron? Ha? Para wala nang makatistigo. Diba? Mabaliwala yung kaso, ganon, sa International Criminal Court. Ganun ba yun? Mga kaibigan? Oh, dito, sa PhilHealth, di ba, sabi nyo, malinis ang record ni, ni Giran eh. Ewan natin, mga kaibigan. Sabi nga ano yun? The proof of the pudding is in the eating. Di ba? Mga kaibigan. Paano natin malalaman? Di pa natin nakikita kung ano gagawin. Di ba? Unang-una, yung pagkakatalaga, questionable. Pero, wala naman tayong magagawa. May magagawa ba tayo? Alin? Kahit ano gusto nilang gawin dito, walang magagawa ang mamamayan kahit na bastusin tayo, lapastanganin tayo. Yung gusto nila ang masusunod. O, katulad niyan, may pariko, sabi ni Locsin, I will strongly recommend, yun daw, pagbaliwala sa mga kontrata na pinirmahan ng gobyerno at ng mga negosyo ng incheck. Na nagtayo din doon sa, isipin mo, nagtatayo pala rito ng negosyo, yung mga infrastructure dito, yun din yung nagtayo doon sa mga teritoryo natin na tinayuan ng infrastructure ng mga incheck. Yun din ang pumasok sa business dito. Mga kaibigan, tapos sabi ni Locsin isang araw, kaya sabi ko, kahapon lang, di ba? Ang sabi natin, recommend lang naman ang sinabi niya eh. Oh. Ay ngayon, ano sabi ni Presidente Duterte? Ba, hindi ko kakansilahin yan. Hindi ako susunod sa Amerikano. Ano ngayon ang pagmumukha nito si Locsin? Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Oh, di ba? Puro ko strongly recommend. Nakita ninyo? Di ba? Bakit? Inutusan ba kayo ng kano? Ang pagkakaalam ko, lahat ng may kinalaman sa negosyo, ano ba, kung ano-ano man yung kumpanya na yun, na nagtayo dyan sa teritoryo natin, sa West Philippine Sea, na kung ano-anong infrastructure, at saka yung nagtambak dyan, lahat ng kumpanyang yun, blacklisted na yun sa Amerika. At mga ibang bansa, iba-blacklist din sila. Mga kaibigan. Yun pala, nasubok ngayon, nalaman natin ngayon. Ano sabi ni Presidente Duterte, ba hindi ko kakansilahin yan? Bakit? Ano ibig sabihin nun? Di ibig sabihin lahat pala ng pumasok na nagtatayo dito, yan din yung involved na mga kumpanya ng incheck
na nagsipagtayo ng mga kung ano-anong infrastructure diyan sa ating mga teritoryo na inaagaw ng incheck. Hindi pala inaagaw, pinaagaw ni Presidente Duterte. Alam nyo, pinakamalaking malaking kasalanan yung pagtatraidor sa taong bayan, sa bansa at sa mamamayan. Mga kaibigan, may mas mabigat pa bang kaso ron? O krimen? Pero sabi ko nga sa inyo, lahat naman gagawin nila. At ang kawawa mga Pilipino, wala tayong Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of Duterte, meron tayo. Ang meron. Duterte National Police. At saka Armed Forces of Duterte. Yan ang meron tayo. Pero yung nakasulat sa konstitusyon, wala. Mga kaibigan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at yun nga, may sinabi na si Presidente Duterte daw, di man natin nakita kung siya talaga nagsasalita hindi pa ho ano yan, wala pa nakakakumbinsi niya na yan siya nga yung humalik do sa lupa, di ba? Ang layo, pati tenga ngayon, mga kaibigan, sinasabi nga na, di ba, pinagmamalaki ni Locsin, I will strongly. Pag sinabi mong strongly, ano yun? Nakataya ka ron, di ba? Nakataya ka, I will strongly recommend. Yun daw pagbasura sa mga kontrata na pinasok ng administrasyon ni Presidente Duterte sa mga incheck, kumpanya ng mga incheck na nagtayo ng mga infrastructure sa ating pong mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pagkatapos sabi ni Presidente Duterte, hindi ko kakansilahin yan. Hindi ako hanya susunod sa Amerikano. Kasi ang sabi nga ng Amerikano, pina-blacklist na nila yung mga kumpanya at yung mga kung sino man yung mga tao doon sa nasangkot doon sa kumpanya ng mga incheck, rin yun, blacklisted na rin yun sa Amerika, parang si Bato, di ba? Siguro kaya ayaw mawala ni Bato ng visa sa Amerika, baka meron siyang interest dun may nababalitaan tayo, ewan natin kung totoo yan, may bahay daw si Bato ron, mga kaibigan, di ba? Laki na nga. Bueno, mga kaibigan, kung ako to si Locsin, puro kayabang Di ba parang Mr. Kenkoy lang si Locsin? Kung ako sa'yo, mag-resign ka. Di ba? Yabang-yabang mo, puro ka daldal Masyado kang madaldal. Di ba? Kaya ka mukhang Kenkoy.
Strongly, strongly. Sinabi mo strongly, may taya yun. Di ba? Nakataya ang karangalan mo. Ngayon, butata. Sabi ko sa inyo, wala namang gagawing desisyon tama yan eh. Di ba? Kaya yun ang nakakatakot, mga kaibigan. Kaya dapat, ilabas nyo si Presidente Duterte live and alive. Ha? Hindi yung nakatakip ang muka, may sombrero para hindi makilala. Baka si Kamote yun, yung gumagaya sa kanya, di ba? Nakamukha niya. Si ano yun, Rodrigo Kamote. Mga kaibigan. Jesus Mariosep, nakakahiya si Luxino. Ha? Alam niyo yung si Luxino nung araw? Makuwento ko lang ha. Nung nandun pa kami sa kabilang himpilan, sama namin yan dun eh. Yung karambola. Alam mo ba't karambola yun? Nambobola sila eh. Binobola kayo. Di mo puro si Raulo. Di ba yung isa? Hindi raw siya nagpe-face mask dahil hindi raw totoo yung yung COVID. Hindi niya alam, labag sa protocol yun. Paano ka nag-iabogado? Gago. Di ba? Tinrumpeta niya pa eh, mga kaibigan eh. Nagpa-interview pa sa media. Hindi ako anya. Look, walang yayan DOH eh. Niloloko tayo niyan eh. Ako nagpunta sa ospital, wala akong face mask eh. Sira ulo, di ba? Mga kaibigan, puro baliw itong mga taong ito. Nako mga kaibigan. Mabuti na buhay yan ha. Si Luxin. Makwento ko lang sa inyo. Ito, bira nakakaalam nito eh. Nagkasakit siya sa spinal column. Mga kaibigan. Nung nandun pa kami sa himpilang wala na nakikinig. Ano pa ba itong pag-uusapan natin? Ha? Asan ba yun? Nawala yung ano ko rito Ayan, ito OSG. Mapa-OMG ka dito sa OSG. Yan ho yung office ni Kalida, mga kaibigan. Si Cowaranto, ha? Ano ba pa ito? Jose Cowaranto Kalida. Walang alam na kaso ito kundi Cowaranto eh. Pag ABCB, Cowaranto. Sireno, Cowaranto. Mga kaibigan, ito, wala bang Cowaranto rito sa 1.169 million. Mga kaibigan, 1,169,000 pesos ang tinawagan ng pansin ng Commission on Audit itong tanggapan ni Kalida dahil sa advance. Isipin mo advance, kumuha ng advance para gagamitin daw sa local and foreign trips. Hindi pa siya bibiyahe. Ibig sabihin, in advance na nila. Malay mo kung bumiyahe. Kung sakali, hawak na nila yung pera ng gobyerno, mga kaibigan. Di ba? Ang problema ito, kung namatay sila. Yan ang problema. Hawak mo yung pera mo, in advance mo. Para sa magiging biyahe mo pa lang. Sipin mo yan. Halimbawa, wala ka na may schedule. Baka magbibiyahe ako. Ako nangangano dyan. 1.169 million. 1,169,000. Ayan po. Para sa aking local and foreign trip. O trips. Itong mga abogado daw ng Office of the Solicitor General no nakaraang taon
sa kabila na wala itong mga dokumento. Paano nga magkakaroon ng dokumento yan? Cash advance yan para sa gagawin pa lang o ni hindi pa naka-itinerary. Di ba? Kaya walang supporting documents. Sana kung may itinerary na Di ba? Bibiyahe kami sa ganung buwan. May itinerary na. Di ba? Pambabayad sa ticket yan. Ito wala Wala kasing supporting documents. Sabi ng Commission on Audit. Kaya sa 2019 Annual Audit Report sa OSG ng Commission on Audit, ang sabi ng napansin po ng COA na itong 17 officers ng OSG ay napagkalooban ng cash advances na ang umaabot ang halaga sa 1,169,000 piso na para di umano sa kanilang magagasta sa local and foreign trips, mga kaibigan. Ang sabi ng COA, a review of the liquidation reports showed that the travels were not supported with the necessary documents, including a certification of attendance of the 17 recipients of cash advances to the claimed foreign and local events. Madalit sabi, diniklara nilang nakabiyahe sila. Pero wala po mga kaibigan Walang maipakita. Katulad din ito dyan sa PCOO. Kamakailan na pinag-usapan natin yung tungkol sa ano ba yun? Bureau of Broadcast, di ba? Yung nagpapatakbo ng mga radio station ng gobyerno, lintik ang kawalang yan. Balita natin, nag-resign na yung director doon. Yung pangalawa, tirador yun. Tirador, ito yatang nilagay ngayon. Tirador dyan sa BBS. At ang balita natin, may malaking racket dyan sa Bureau of Broadcast patungkol sa mga radio station. Nagtatayo ng radio station, kumbaga, sa, alam niyo yung jeep, tsaka taxi. Di ba may prangkisa yan? Yung ibang jeep na walang prangkisa, nakikikabit sa may prangkisa, di ba? Ganon din yung taxi. Yung mga kolorom, kumakabit sa prangkisa ng may prangkisa, na bawal yun. Ganito ginagawa pala dyan sa Bureau of Broadcast. Ibinebenta, naniningil ng 6 na milyong piso sa mga politiko na gustong magkaroon ng istasyon ng radyo sa mga probinsya. Kasi nga naman, pag sa probinsya, hindi mapupuna Di ba? Hindi mapupuna rito lumalabas, pinalaylitaw nila na itong mga radio station na ito na binubuksan, istasyon ng gobyerno. Pero hindi, mga pribado po ito. Pinagagamit nila ang pangalan, kunyari, kung ano yung pangalan, call sign ng gobyerno, ididikit nila ron. Para magmukhang government station. Pero mga kolorom radio station po yan. At kamakailan, napabalita, tsaka natin ibubulgar yan, mga kaibigan. Ito muna kasi sinita rin ng COA yung sobrang paglamon, sobrang pondo na kinuha rin ng mga opisyal ng Bureau of Broadcast. Pinalilitaw nila na yun ay ginamit sa
pagkain tuwing sila ay nagkakaroon ng meeting. Lintik po Kung kumain, 100,000 200,000, 100,000 mahigit. Si 10 mil yata pinakamababang lamon, mga kaibigan. Ilan ba kayo nag-meeting, mga hayop kayo? Ha? Lahat ba ng dumalo dyan ba? Lahat ng handaan yun di ba? Pagka ganong kalaking pera. Sabi ko nga, kung ikukumpara mo sa kinakain ng preso, kawawa naman. Yung mga nasa New Bilibid Prison, yung 50 pesos, pinagkakasya sa maghapong pagkain ng bawat isang preso. Gaano karami yung presyo na yun? Di ba? Samantalang ito, iilan lang silang piraso, kung lumamon 200,000, mga kaibigan. Umabot ng 1,000,000 sa loob na isang taon, mga kaibigan. Ito, ganito rin ang trabaho nila. Puro hindi po back up ng official receipts. Walang mga maipakitang mga dokumento. At kung matatandaan ninyo, yung nabulgar sa ASEAN, na dinugas din itong PCOO, mga kaibigan, nung dito gawin sa Pilipinas yung ASEAN. Diba, ang laki ng hindi ma-account na pera niyan? Kulang-kulang sa 1 bilyon. Kamukat-mukat mo, ito pala mga walang iyang ito, ilang buwan nakatira doon sa Conrad Hotel. At doon nagiinuman. Siyempre, may tontingan pa ron, mga kaibigan. Alam niyo naman yung namumuno dyan si Iyot. Diba? Bastos yan Diba yan ang nagsabi, Iyot? Mga kaibigan. Ngayon, itong sa OSG, ito si Bukbuk. Mga kaibigan, si Kalidang Bukbuk. Opisina niya ito Di ba ito yung malaki kontrata sa gobyerno? Dito walang batas Bawal yon sa gobyerno ka. Magninegosyo ka sa gobyerno rin. Di ba? Yun yung nasa gobyerno ka, magninegosyo ka, na yung negosyo mo, nangangailangan ng impluensya mo, ano tawag doon? Conflict of interest. Dito walang ganun-ganun. Di ba? Mga kaibigan, di ba si Kalida may security agency at isa sa mga kliyente niya, Pagcor. Lahat ng security ron sa kanya. Mga kaibigan, magkano yan? Daan-daang milyon ang kontrata niyan sa Pagcor. Mga kaibigan, ito, ang sabi sa review ng COA, ito, meron pa raw no training report. There was also no training report, as well as a certification from the head of agency authorizing the claims of actual hotel accommodation or lodging as absolutely necessary in the discharge of official function. Wala rin Mga kaibigan, pinalitaw nila, tumira sila sa sa hotel, pero wala silang maipakitang dokumento. Itong 17 kamote ng OSG, mga abogado ito, sigurado. Hindi po pinangalanan sa audit report The audit body, nonetheless, said the grant of cash advances without the necessary documents contravenes COA Circular 2012-001, which serves as guideline for liquidation of foreign and local travels. Yan. Labag ito
sa Circular 2012 na ikaw ay kumuha ng cash advance nang walang kaukulang dokumento. Ito pa sabi, the grant of the cash advances also violated, nilabag din ito ang Section 4.6 of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code of the Philippines, which states that claims against government funds shall be supported with complete documentation. Labag sa batas. The COA directed the OSG, inatasan daw po ng COA ang OSG to instruct its chief account to submit all the documents. Inatasan nila ang OSG na utusan din yung kanilang chief account na magsumite ng lahat ng dokumento that would support the disbursement of the cash advances for final disposition of the audit team. Anti-graft ito mga kaibigan Yun nga pinagtataka natin, ang daming corruption. Paano ba sila makakasuhan? Hindi ba dapat mismo ang COA ang magre-recommend sa pag-file ng kaso sa ombudsman? Dahil sila may hawak ng dokumento At sila na mismo nagsasabi na labag ito sa batas. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung ombudsman, merong moto proprio, pwede silang magkaso. Hindi ba? O kung talagang hindi walang hiya, siyang ombudsman o ombudsman Martires, kundi kayong mga kurap dyan, di ba trabaho nyo yan? Ito, napalathala ito At kahit hindi ito mapalathala, makikita nyo ito sa website ng Commission on Audit. Yung official website ng Commission on Audit. Sapagkat diyan nila ina-upload ang mga findings ng kanilang isinasagawang pag-audit sa mga gastusin ng lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Pilipinas. Diyan lang, sapat na sapat makakakuha kayo ng dokumento Hindi na kayo mahihirapan. Ang kailangan na lang ninyong alamin, sino itong 17? Labag sa batas Mga kaibigan, di anti-graft ito, pera ito Hindi ba? Pera ng gobyerno yan The audit team is not precluded from requiring additional documents if they deem it fit under the circumstances. Hindi raw, i-require. Hindi sila hihingan ng kaukulang dokumento kung, mga kaibigan, yung kanilang ginagawa, yung kanilang kinuhang pera, talagang merong nangyari talaga. Nagbiyahe, naggastos sa pambayad sa ticket, sa hotel, ganun, di ba? Wala talaga Sa Makatid, ghost ito, ghost na biyahe. Ghost trip ito, mga kaibigan. Walang nangyari na pagbiyahe, pero kinuha yung pera sa gobyerno.
O, di ba ganyan din ang ginawa doon diyan sa paglamo ng Bureau of Broadcast Services ng PCOO, Presidential Communications Operations Office. Mga kaibigan, under nila yan. Ilang milyon yon. Ginastos daw sa pagkain. Ganito rin ang findings. Puro ganito. Walang mga resibo. Matandaan nyo si Cesar Montano, ganun din. Mga kaibigan, nasan si Cesar Montano ngayon? Saan kaya nagpapasarap? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sino naman kaya ang kawawang babae ang tinataniman ng talong? Ano? Di ba may multuro sa likod ni Cesar Montano? Asan na yun? Daring. Butubad mga kaibigan Ngayon, ito naman, revolutionary government na naman. Sabi ni Presidente Duterte, discussions about revolutionary, sabi ko nga, yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. Ibig sabihin nun in secrecy. It should be discussed publicly. Pag publicly, talagang tahasan ang paglabag sa batas, di ba? Nananawagan ka ng revolusyon. Kalain mo yung mga nurse nga, mga doktor pinaratangan nananawagan daw ng revolusyon Mga kaibigan, yung pala sila pag sila ito pwede pag sila. Kasi nagtutulak nito mga Dutertanings, di ba? Ni Digong nyo. At saka, si Digong ang leader Hindi totoo yung sinasabi niyang wala siyang kinalaman. Nagsinungaling talaga, no? Including the military, they should be able to say, sasangkot pa military. Mga kaibigan, kung sa politika nga, hindi pwedeng makialam ang military. Pasasangkutin mo pa sa revolusyon. Revolusyon para saan? Laban sa Pilipino? Para sa kapakanan ng incheck? Pinagre-revolusyon ito para mapabuti sa interes ng incheck. Kaya nila ginagawa yan. Diba? Yun ang intention ng mga yan Maipabor, maidisenyo nila ang mga batas pabor sa interes ng China. Yang communist China. Kaya, kawawa to mga, yung mga hindi kumikibo ngayon. Kawawa, lahat. Hindi nyo alam kung gaano kaitim ang balaki ng administrasyong ito. Nakikita na ninyo yan. Nakikita ninyo at nararamdaman na ninyo yan. Di ba? Mga kaibigan, itong pagsakop, alam nyo kung tutuusin, ito nagpahamak sa atin sa lahat Sipin mong ilagay tayo ni Presidente Duterte sa panganib lahat. Pumasok sila sa kasunduan. Tayo ang kapital. Ang mamamayang Pilipino ang ginamit kumbaga sa magsasanla, mga kaibigan, tayo yung ipinrenda rito Makaligtas lang siya Di ba? Sipin ninyo. Utang, lahat. Tapos, lahat ng pabor sa interes ng China, ginagawa nila. Kaya nakakalungkot po ni mga senador natin, hindi ko alam kung
kunya-kunyarian na lang itong mga oposisyon eh. Sa Senado, lalo na. Sa Kamara, wala na tayong maasahan dyan eh. Mga kaibigan. Sa Kongreso, nagdududa ako eh, sa mga oposisyon eh. Yung mga pangunahin na dapat nilang isulong, wala, hindi nila isinusulong. Sabi ko nga sa inyo, yung pagkansela doon sa department order ng Department of Justice na pinapayagan pumasok ang mga inchik dito at mapagkalooban ng walang bisa. Ha? At dito sila pagdating tsaka binibigyan ng bisa. Ang tawag ay visa upon arrival. At nakapagtatrabaho lahat. Nag-imbestiga, may nangyari ba? Wala eh. Mga kaibigan eh. Wala nangyari ho eh. Lahat ng investigasyon eh. Oh. Eh ngayon, pero may pariko-rekomenda. Kahit i-rekomenda mo pa yan ng Senado, sino ba nakaupo sa ombudsman? Hindi ba appointee rin? Hindi nga naririnig yan. Para nga wala nakaupo sa ombudsman eh. Isang beses lang nagsalita yan, pinakukuha kunyari mga dokumento. Ang daming katiwalian. Paano nating masusugpo ang katiwalian? Hindi naman sinusugpo. Ha? Pinaglololoko tayo. Mga kaibigan. Kaya nakapagdududa ang mga senador. Kaya kayong mga namamartido pa hanggang ngayon, tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala dyan, Marcos, Aquino, Dilawan, loyalist, Marcos, wala yan. Kailangan natin mag-move on bilang mga Pilipino. Kailangan natin tumindig bilang mamamayang Pilipino. Kailangan natin magkaisa para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan dahil walang magtatanggol sa bansa natin. Ang pinagtatanggol ng armed forces natin ang China. Yun ang malungkot, mga kaibigan. Oh. Sino ang titindig para sa atin? Naging panatiko kasi maraming Pilipino. Panatikong Pilipino. Sabi ko nga, daig pa kayo ng mga katutubong batangan na hindi nababali ang integridad at ang dignidad kahit na sila'y mga itinuturing na hindi sibilisadong tao dahil mga nasa bundok, mga kaibigan. Pero higit ang pagkatao nila sa pagkatao ng maraming Pilipinong nasa sibilisasyon. Sapagkat hindi sila tumatanggap ng anumang bagay, kahit pagkain, na hindi nila pinaghirapan hanggang ngayon. Yang kanilang sinusunod na yan ay patuloy nilang iginagalang at ginagawa nila yan, mga kaibigan. Kung ganun lang sana ang integridad nating mga nasa sibilisasyon, kung ganun lang katatag ang integridad nating mga Pilipino, yan yung sinasabi nga natin. Daig pa nila yung mga nandito sa sibilisasyon. Na kahit ulo ng tuyo ay hindi mabitawan. Ipagpapalit pa nila yung ulo ng tuyo ng mga butante. Kaysa manindigan para sa kinabukasan ng bansa, ng mamamayan, sapagkat yan, kinabukasan din ng ating mga anak. Ayaw ba ninyo na tamasahin din ng mga susunod na henerasyon? Di ba? Ang kalayaan na tinamasa natin nung wala pa itong administrasyong ito, mga kaibigan. Ito, tinan ninyo, tahasan na. Pati ang military,
Wala nang kibo. Nung una, kontra daw sila dun sa revolutionary government. Talagang dapat kayo maging kontra. Sapagkat kayo ay nanumpa lahat. Meron kayong mga mandato, ha? Na ipagtatanggol ninyo ang konstitusyon. Oh. Pero pinagtatanggol ba ninyo ang konstitusyon? Hindi. Ha? Bahagang buntot. Bakit? Busog ba kayo? Totoo ba sinasabi ni Presidente Duterte pinalalamong kayo ng pera? Ako naniniwala sa mga nasa matataas lang na antas yan ng armed forces. Pero yung mga nasa ibaba, hindi ako naniniwalang yung mga yan kung ano, papayag o pumapayag. Kasi may nag-uutos sa kanila ba't pa kayo nandiyan sa military? Magpalit na kayo ng uniforme. Magsuot na kayo ng uniforme ng PLA, People's Liberation Army ng China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Di ba, ano na yan, sagad-sagaran sa buto ng pag-insulto sa mamamayan? Naka-uniforme kayo ng Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos kabaliktaran. Sa inaasahan. Ang nakikita ng mamamayang Pilipino. Di ba taas-taas ang ano na yan? Di ba kayo nahihiya? Magubad na kayo ng uniforme. Di ba? Total, nandyan na si Robin Padilla sa Armed Forces Army na raw. Tarant. Mga kaibigan. Ex-convict, Army. Anong klase kayo? Hindi na kayo nahiya. Kakahiya itong Armed Forces of the Philippines. Dapat dyan HFP yan Armed Forces yan Mga kaibigan Armed Forces of the Philippines.